Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Minsan talaga ay nagtataka lang ako kung bakit kapag nakakita ang ilan sa atin ng isang patakaran, ay ang una nilang gagawin ay suwayin ito. Matitigas talaga ang ulo ng ibang tao. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. May natanggap akong kakaibang package galing Shopee ngayong araw. Wala itong return address at wala ring pangalan kung saan galing. Iniabot ito sa akin ng asawa ko. Nakakuha rin siya ng kaparehong package. Binuksan namin ang mga ito at nakakita ng maliit na libro sa loob ng bawat isa. Hindi naman namin ito in-order pero naka-address ito sa bawat isa sa amin ng eksakto, kaya hindi ito maaaring pagkakamali. Ang pamagat ng libro ay "Don't Read This". Nakasulat ang pamagat sa makapal na pulang letra sa isang itim na cover. Walang kahit ano sa likod, walang author o anumang impormasyon. Parang gawa sa parang balat ang cover at mukhang mataas ang kalidad. Malamang mahal ito. Buti na lang nakasulat na mismo ang utos sa pamagat kaya itinago ko na lang ito sa isang drawer ng mesa. May iba pa bang nakatanggap ng ganito? Maraming absent sa trabaho ngayon, kabilang ang kaibigan kong si Jan. Flu season na ba agad? Nag-inuman kami ng mga kasama ko pagkatapos ng trabaho at may isa sa kanila ang nagbanggit tungkol sa libro. Pareho rin ang nakuha niyang libro tulad ng sa amin. Nakakagulat, lumabas na lahat ng iba pa naming kasama ay nakatanggap din ng ganun. Agad itong naging pangunahing usapan namin buong gabi. Mukhang isang malakihang prank ito o baka naman isang kakaibang paraan ng advertising. Hindi ko lang alam kung bakit gagawin ito sa parte ng bayan namin. Wala namang gaanong pera ang mga tao rito. Ang weird. Pero hindi ako magpapaloko. Baka ibenta ko na lang ito online mamaya. Napanood ko ang balita kaninang umaga tulad ng lahat. Oo. Ang itim na libro na kinukwento ko rito ay sinasabing isang uri ng banta sa pambansang seguridad na napakahirap paniwalaan. Sinasabi nilang huwag itong basahin under any circumstances. Bakit? Buti na lang hindi ko pa ito hinahawakan pero sinasabi na may kinalaman daw ito sa ilang pagkawala ng mga tao. Pinauwi ng boss ko ang lahat na yon. Kulang na raw kami. Nagkataon lang ba yon? Hindi ko makontakt ang kaibigan kong si Jan. Hindi siya sumasagot. Ano bang nangyayari? Hindi rin makapasok sa trabaho ang asawa ko, kaya buong araw kaming nag-iisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Napanood ko ang video na kumakalat ngayon kung saan may isang babae na nagbabasa ng itim na libro. Kung hindi mo pa ito nakita, binuksan niya ang libro at halos agad siyang nagpanik. Parang tatayo na sana siya. Pagkatapos ay kumalma siya habang nakatitig sa libro ng ilang sandali at nagpatuloy sa pagbabasa. Pinabilis ng kaunti ang video hanggang malapit na siya sa dulo kung saan muli siyang nagpanik. Paglipat niya sa huling pahina, nagsimula siyang sumigaw. Napatalon ako sa sobrang lakas ng sigaw niya. Parang medyo peke pero ang takot sa mukha niya ay sobrang nakakagimbal. Bigla siyang nawala pagkatapos na parang peke rin. Green screen kaya yun. Pinagtawanan ako ng asawa ko nang napatalon ako. Mukhang natutuwa siya sa mga ganitong bagay pero para sa akin hindi yun nakakatawa. Binibiro niya ako tungkol sa reaksyon ko at sinubukan niyang patawanin sa bad acting. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang takot sa mukha ng babaeng iyon. Tinanong ako ng asawa ko kung dapat na lang daw ba naming basahin ang "Please don't do this" at tapusin na ang usapan. Sandali, bakit niya iyong tinawag ng ganon? Pareho naman dapat ang pamagat ng libro niya at ng sakin, pero titignan ko ulit yun bukas. Gayunpaman, sinabi kong napakasamang ideya iyon kahit man lang hanggang wala pa kaming nalalaman. Ayokong magsugar. Mayroon na bang talagang nakabasa ng librong ito? Medyo kinakabahan na ako matapos mapanood ang video na yun. Seryoso na ito ngayon at kailangan ko ng tulong.
Nagigising ako kagabi dahil sa napakalakas na sigaw. Wala sa kama ang asawa ko at tumakbo ako sa buong bahay para hanapin siya. Nawala siya. Hindi ko alam kung saan niya inilagay ang libro niya at hindi ko nakita kaya hindi ko alam kung binasa ba niya ito. Tinatawag ko ang lahat para malaman kung may pinuntahan siya. Nandito pa rin ang kotse niya. 1 linggo na mula nang huli kong makita ang asawa ko. Nawawalan na ako ng pag-asa. Sa tingin ko binasa niya ang libro. Halos wala ng tao sa mga kalsada. Wala ng normal ngayon. Karamihan sa pamilya ko ay hindi sumasagot sa mga tawag at hindi pa rin ako pinapabalik sa trabaho. Hindi rin naman ako pupunta kahit tawagin nila. Ang panunood ng balita ay parang panunood ng katapusan ng mundo na nangyayari sa harap mo. Lahat ay parang nababaliw na. Gusto ko lang mahanap ang asawa ko. Parang hindi totoo ang lahat ng ito. Matagal na akong nakaupo sa harap ng computer ko. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano katagal. Hindi ko na kayang manood ng balita. Hindi ko rin magawang gumawa ng kahit ano. Hindi ko nga alam kung bakit pa ako nag-send ng istorya ko dito sa Ligaw na Kaluluwa YouTube channel na ito. Ang libro lang ang nasa isip ko. Mamamatay ba ako kung babasahin ko ito? Mahahanap ko ba ang asawa ko? Hindi ko magawang ilabas ito mula sa drawer. Babalik ang asawa ko. Hindi pa ako pwedeng sumuko kahit parang wala ng pag-asa. Kahit ano pa ang laman nito, kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong basahin ang libro. Binubuksan ko na ang drawer. Hawak ko na naman ito. Ang "Don't read this" ay malinaw na nakasulat sa pulang letra sa maliit at maitim na cover. Kumakabog ang dibdib ko. Balot ito ng kakaibang uri ng balat. Para akong humahawak ng malamig na balat ng tao. Binuksan ko ito. May natanggap akong kakaibang package sa shopping ngayong araw. Wala itong return address at wala ring selyo. Naninginig ang mga kamay ko. Mabilis kong inilipat ang mga pahina. Imposible ito. Sarili kong sulat ito. Lahat ng isinulat ko mula nang magsimula ang lahat ng ito. Bawat pangungusap, eksakto. Marahil pati ang mga salitang ito, kung magkakaroon lang ako ng lakas ng loob na basahin ang mga huling pahina. Mas nakakatakot pa ay ang katotohanang ito ang sarili kong sulat kamay. Tinype ko ito sa MS Word para ipadala sa Ligaw na Kaluluwa YouTube channel na ito. Kaya paano ito naging sulat kamay ko? Sobra na ito. Hindi ko kayang magbasa pa ngayon. Isinara ko ang libro at ninilagay ito sa mesa ko. Baka kapag kumalma na ako, susubukan kong basahin hanggang sa dulo. Iniisip ko ang libro. Ang lahat ng bagay na hindi ko alam at ang mga tanong na desperado kong gustong masagot. Ang mga taong umaabot sa dulo ng libro, hysterical silang sumisigaw, pagkatapos ay nawawala. Bakit? Ano ba talaga ang nangyayari sa kanila? Paano kung hindi marunong magbasa ang isang tao? Magiging mga larawan kaya ito? Paano kung bulag sila? Sino ang sumulat nito? Ano ang layunin ng mga librong ito? Paano ito naging sulat ko? Saan ito nanggaling? Paano na ipamamahagi ang napakaraming librong ito nang walang nakakakita? Bakit ang asawa ko? Bakit ako? Bakit? 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 Nagdarasal ako na ang mga sagot ay nasa mga huling pahina. Kakayanin ko ang isang sandali ng takot kung nangangahulugan itong makikita ko ulit ang asawa ko. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi nalalaman ng katotohanan. Kailangan kong basahin ito. Hinahawakan ko ulit ang libro. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Halos hindi ako makagalaw sa takot ngayon kahit napakalapit ko na sa mga sagot. Halos hindi ko na kayang ito. Nanginginig ang mga daliri ko sa ibabaw ng keyboard. Lahat hanggang sa huling entry ay nasa libro.
Ang mga salitang ito na lang ang wala sa pahina. May 3 karagdagang pangungusap malapit sa pinakadulo. Isang bagay na hindi ko kailanman tinype o isinulat. Nasa sarili kong sulat kamay. 3 pangungusap. Nasa gitna ng ikalawang huling pahina. Wala nang iba sa pahinang yun. Binasa ko ang huling pahina. Naiintindihan ko na ngayon. Huwag mong itong basahin. Napakalayo na ng narating ko para tumigil ngayon. Kailangan kong malaman ng katotohanan, kahit ano pa yon. Hindi na ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong hanapin ang asawa ko. Ililipat ko na ang pahina sa dulo. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.